Ipinagbabawal na ng Department of Transportation ang paggamit ng protocol plates ng mga opisyal at empleyado ng kagawaran at mga attached agencies nito. Kasunod dito ng insidenteng kinasasangkutan ni DOTR Undersecretary for Special Concerns Ricky Alfonso matapos masangkot sa viral road incident kung saan ginamit ang SUV na may protocol plate number 10 at blinkers. Pinagbabawal ko po ang paggamit ng protocol plates at pinagbabawal ko na rin po ang paggamit ng mga blinkers o wangwang. Kanina, naglabas ng memorandum ang DOTR na tuluyang binabawi ang mga protocol plates na inisyu sa mga opisyal ng ahensya. Yang paggamit ng protocol plates, wangwang o blinkers, naaabuso. Abuso sa mga kapangyarihan, yung ibang nasa gobyerno. At gusto lang po namin iparating that under my watch po, ang DOTR family kasama ang attached agencies, sectoral offices, wala pong VIP sa amin. Kasabay nito, ipinag-utos din ni Lopez na ibalik ng mga opisyal ang mga protocol plates sa LTO at magsagawa ng masusim inventaryo upang matiyak na ang lahat ng plaka ay mababawi. Ipinagbawal din ni Lopez ang paggamit ng sirens, blinkers at iba pang flashing devices sa mga opisyal ng DOTR. Tiniyak naman ng LTO na mahigpit nilang ipatutupad at imamonitor ang pagsunod ng lahat ng opisyal sa bagong kautusan. Binigyan naman ng maghapon ng LTO ang driver at registered owner na isuko ang SUV sa tanggapan nito sa Quezon City. Nibigyan ko na maghapon para isurrender yung sasakyan para mas malaliman natin maimbestigahan ito. Base sa investigasyon, ang sasakyan ay nakarehistro sa isang pribadong kumpanya. Ang plate number 10 ay nakalaan lamang sa mga presiding justices ng Court of Appeals, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan at sa Solicitor General. Samantala, sinuspindi na ng LTO ang pagpapatupad sa kautusan nagpapataw ng 5,000 pisong multa sa mga motoristang mahuhuling gumagamit ng temporary at improvised plate simula sa November 1. Suspendido na rin ang same-day release ng ORCR ng mga bagong biling sasakyan. Kaninang umaga, formal namang nanumpa si dating LTFRB Chairman Chofilo Guadis bilang bagong chairman ng Office of Transportation Cooperatives na tututok sa Phase 2 ng Public Transport Modernization Program. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.